Hello everyone at welcome back sa aking YouTube channel. So sa araw na to ay dito ulit tayo sa aking project sa Nopaliches. So ngayon guys ay ibigyan ko lang kayo ng idea doon sa mga beginners pa lang tungkol doon sa pag-wiring. Kung ano ba yung mga diskarte sa pag-wiring ng lightings or outlet sa ating mga project o sa ating mga bahay. So, ito nga yung aking layout ng nakaraan. Yung sa isa kong vlog, paano mag-layout ng para sa lightings na mayroong 6 na ilaw. Ito yon. So, na-wiringan ko na siya guys. Ayan. So, nagkaroon ako ng pagbabago kasi sabi ko dapat dyan dadaan yung supply papunta doon, pero dahil mas malayo yung part na to para doon sa magiging ano niya, line or supply nung para sa switch, kasi may switch yung part na to dito, kasi ito yung parang magiging office ng ating kliyente. Then meron siyang ilaw doon sa balcony, so ito yung pinaka malapit na area. Kaya ito yung pwedeng paglagay ng switch. Kaya yung layout ko diyan ko na kinuha kasi ito mas malapit yung ano dito, pagkukuha ng supply, kasi mula doon sa panel board, yan, dito yan pumunta yung square box na yon. Ayan, tapos may dalawang tubo, bumaba yan papuntang panel board. So ibig sabihin, bago pumunta sa mga ano yan, drop ng ilaw or supply ng mga switch, dyan muna siya dadaan. Then dire-diretso lang yung line papunta doon, then papunta na sa switch. So dito hindi na ako naglagay ng line to line, bali ano na lang to, isang line na lang, yung line 2, kapartner lang nung mga drop nung ilaw. So mamaya papaliwanag natin kung bakit ganun ang nangyari. So para maintindihan natin, yan, gitin natin. So yan guys, sa mga baguhan na nagsisimula pa lang sa electrical na gustong matuto, ito, yan. Dito, ayan, itong tubo na to, yan, dito natin dinaan yung dalawang serkito. Ibig sabihin nun, dalawang pares, 4 na wire yon. Isa sa lightings o sa ilaw, then isa sa outlet, sa pares ito. Ayan, mula sa circuit breaker, yan. Ito yan, yung para sa ilaw. Then itong itim na to, ito yung ginawa nating line 1. So kalimitan yung line 1 pumupunta yan dun sa mga switch, yan, bumababa yan dun papunta sa mga switch. Ito yan, then itong dilaw, kapartner nitong drop, yan, kapartner nitong return. Itong return na to, tinatawag, itong kulay red na to, bali dito gumamit pala ako ng number 14 or 2.0 mm square na wire. Ito ay para lang sa mga return ng switch, pumupunta lang to sa switch, yan. So mula sa breaker, yan, ito yung isa, yung dilaw na ano to, 3.5 mm square. So 3.5 to kasi nga yan yung may power papunta na sa circuit breaker, yan, yan. So nag-splice, yan, nag-connect siya, mayroong pupunta doon, mayroong pupunta doon kasi may mga ilaw tayo doon. So itong pupunta dito, yan, magsusupply naman yan para dyan sa ilaw, then papunta dun sa ating switch. So yan guys, tingnan nyo mabuti. Ito, papunta ng breaker, itong dilaw, then itong isang itim, papunta ng breaker, then di-deliver siya, papunta sa mga ilaw, then papunta sa mga switch. Ito, outlet, mas madali lang to guys, kasi nga kukonek-connect lang yan papunta dun sa mga outlet.
mas madali lang itong gawin ang para sa outlet o sa mga saksakan. Yan. So, yung pumunta pala doon sa kabila, isang tubo lang din sila ng pinuntahan nitong sa layout ng ilaw kasi nga mayroon tayong outlet doon sa headboard. So, nakisabay na lang siya. So, sa taas yung layout natin or sa taas natin pinadaan yung supply ng outlet kasi nga nagbago tayo dito ng layout kasi iba kasi yung nag-layout nung electrical dati dito, so hindi natin magamit yung ginawa nila ng mga layout para sa outlet kasi naka short elbow. Ayun, so 90 degrees na short elbow, hindi natin ma-wiringan yon. Wala pang nilagay na GI wire nung kanilang nilayout yon. So yan, gumamit ako ng dalawang dilaw pumunta doon, tapos ayan na siya. Tapos papunta sa panel board, dilaw at itim. Tapos papunta doon, ayan, papunta to doon sa may countertop na itong dalawa na to. Ayan, papunta doon. Tapos ito para sa aircon at sa water heater, itong isa na to yung pumunta dito. Ayan, dyan. So sa ilaw tayo guys magpo-focus kasi yun yung medyo mahirap-hirap para sa mga beginners natin. So pagdating dito guys, yan. Ito yung dilaw na sinabi ko na mula doon sa kabilang box. Si square box na mula sa circuit breaker. So mas maganda ganito color coding, mas madali inyong maintindihan. So yung itim, pansinin nyo, yung itim pumunta sa tubo na to. Ito yung papunta sa switch. Yan. Then, yung dilaw, ayan, dire-diretso lang yan, papunta dun sa mga junction box. Dire-diretso lang yan, papunta dun sa mga junction box. Yung dilaw or yung line to na kapartner niya na mula sa circuit breaker, hindi yan guys bumababa na switch. Yan, dito lang yan, papunta sa ilaw. Then, yung isa, itong tinatawag na return, ayan o, dumiretso lang yan, papunta sa switch. So, yan o, wala na siyang kasama dito kasi magkaiba yung switch nitong ilaw dito saka yung switch na nandoon. Yung ilaw na nandoon, magkaiba sila ng switch. Kaya ito, wala siyang kasama o walang nag-splice na isang return papunta dun sa kabilang ilaw. Yan, diniretso natin yan. Pababa ng switch doon. Yan na. Ngayon, yung isa, kulay red, nakita nyo kanina doon sa square box. Ito yon. So, wala din splicing guys. Diretso lang papunta doon sa square box. Yan. Kapartner niya yung dilaw. Yan. Bababa na yan sa ilaw. Ayan. Kapag nag-tap na kayo ng ilaw, yun na yun. Lalagyan nyo lang ng switch at gagana na yung ilaw nyo. Siyempre, kailangan nakakonect na maayos dun sa circuit breaker at may power. So yan. Ngayon, doon naman sa magiging tugang yan, familiar naman siguro kayo sa mukha ng tugang na switch. So, siguro ay magkakaroon din tayo ng tutorial doon pagdating nung maglalagay na tayo ng mga switch. Ngayon, pagdating doon guys, binago ko yung layout ko. Bali, hindi na ako nagpapunta doon ng tubo kasi nga wala nang pupuntang line doon sa kabila. Ang ginawa ko na lang, tinanggal ko yung tubo doon. Dito na ako nag-layout yan. Diretso papunta doon. Ang pumunta lang doon, line to line. Ayan o, itim saka dilaw. So line to line, kasi nga dito sa NCR o sa Maynila ay line to line yung ginagamit natin na supply sa mga bahay. Pag sa probinsya, line to neutral. So pag line to neutral naman guys, yung isa walang power, yung isa ay may power. Yung may power, halimbawa kagaya nito, yung may power, kalimitan yon, ginagamit natin papuntang switch o dinadala natin papuntang switch. Yung neutral, yun yung pinapartner natin sa
ilaw. So ang kagandahan naman doon, kapag line to neutral yung supply ng bahay mo, halimbawa may i-repair ka na ilaw, kahit hindi mo patayin sa circuit breaker, i-off mo lang sa switch, makakat na yung power, mawawala na ng power yung dalawang linya na to. Kasi nga yung line to neutral na design, kaya siya nagpa-function, kaya umiilaw yung mga lightings o mga ilaw nyo na kinabit. Kasi pag pinindot mo yung switch, dadalo yung power dito. Yan, sa return. Dahil doon sa isang line na dinala nyo sa switch. Yon, halimbawa yung itim, yun yung dinala nyo sa switch. Kapag line to neutral. Yan. So, dadalo yung power dito, kaya umiilaw na yung mga kinabit nyo na mga ilaw, siyempre. Pagdating doon guys, halimbawa wala na siyang ibang ilaw, nag-iisa lang yung ilaw, nag-iisa lang yung switch. Pagdating doon, kahit hindi kayo mag-splice para iwas na yung daming splicing or medyo daming gawa. Ang design noon, no, style noon, wiringan mo lang ng mahaba. O halimbawa, doon ka mag-una, tusok papunta dito. Pag tinusok mo doon sa tubo na yan papunta dito, siyempre may susukat mo na, may estimate mo na yung natitira mong mga wire na nasa box, kasi mahaba pa yun, di ba, yung nasa box. So may susukat nyo ngayon yung papunta sa switch, may susukat nyo rin yung pumunta ng ilaw, kasi doon kayo nag-umpisa mag-wiring. Kung dito naman kayo nag-umpisa mag-wiring, medyo matagal, kasi hatakin nyo ng mahaba. Pag kulang pa, dadagdagan nyo ulit. Kung nag-iisa kayong nagwa-wiring, medyo hassle kasi babalikan nyo dito. Hindi kagaya nung doon kayo nag-umpisa mag-wiring, papunta dito. Maaabot nyo kasi ito mula sa kabila. Pag naghagdan kayo doon, malapit lang yan Maaabot nyo to, masusukat nyo na kaagad. Then, hindi nyo nahuhugutin ulit yung wire na yon. Although yung isa, pag dito nyo tinusok, di nyo na rin huhugutin kapag nasukat nyo na. Pero medyo, ang tendency kasi nun, pag kulang, dadagdag. Pag sobra naman, aatake mo dito. Kaya medyo hassle yung ganong klase ng pag-wiring. So ganun yan ang mga technique pag nag-wiring ng ilaw. Kung saan yung halimbawa nga kung saan yung pumunta yung dulo, so unahin nyo na kaagad doon sa part na may ganyan. So yan yung box na pumunta doon sa 3-way switch. Yan, supply papunta doon sa ilaw ng hagdan yan Maya, tingnan natin. Then, ito, ang pupunta doon guys, dalawang line lang din yan. Okay, so doon tayo sa kabila. So dito guys, tugang din yung ating ilalagay na switch. Kasi ito, shower area at toilet area or toilet bowl sa part na to. So kalimitan, hinihiwalay natin yung switch nung para doon sa shower area. Kasi halimbawa, pag maliligo ka lang naman, hindi mo naman kailangang gamitin yung isa pang ilaw na nasa toilet bowl. Kasi maliwanag na yun doon sa may shower area. Ngayon, pag CR lang ang gawin mo, ay hindi mo na gagamitin yung ilaw dito sa shower area. So, although na maliit lang tong area na to, pero ginawa natin na dalawa pa rin yung ilaw. Kasi mas maganda kasi ang design ng ilaw kapag ganyan. Hiwalay yung sa shower area, hiwalay din yung sa toilet bowl. Maliban na lang doon sa mga kliyente natin na gusto nilang isa na lang yung ilaw, nasa sentro na lang, pwede din naman yun. So magdidepende din yan doon sa kliyente nyo. Ngayon, dito naman guys, ganun lang din. Yan yung dilaw na mula ng breaker. Ayan. Dito lang diba? Madali lang intindihin So yung itim, hindi na ako nag-splice. Pwede kayong hindi mag-splice, pwede nyo nang diretso doon sa switch. Pag ganito lang kalit yung bahaya,
ano na, less na yung splicing. Pero kung malaki yung bahay, pwede naman magputol kayo sa box. Tapos saka kayo mag-wiring papunta sa switch kung malaki yung bahay. Kasi mas matagal magsukat kapag malaki ang bahay. Pero pag ganitong maliit lang bahay, mabilis lang. Yan. So yung kapartner niya na return, walang splice din, no? Dumiretso lang sa kapartner nitong dilaw, papunta sa ilaw. Yan guys, oh. O, diba? Mabilis lang matutunan. Madali lang matutunan. O. Yung pula, na para dito sa ilaw ng shower area, dumiretso lang din yan dito. Partner din yung dilaw. So, ganun lang. No? Yan. Madali nyo lang maintindihan yan, no? Diba? Ayan, dun sa mga beginners pala, ayan, ganyan lang mag-wiring, napakabilis lang, napakadali lang intindihin. O, yung para sa switch, yan, kulay itim, dumiretso lang, 3.5 yan. Ito, number 14 or 2.0 mm square, kapartner nyo itong ilaw. So, yun. Siguro ay nagets nyo na, hindi ko na ipapaliwanag yung iba. No? Yan, pagdating dito guys, return na lang, saka line 2. Wala tayong binalang line 1 kasi walang, although na may pumunta ng switch dito. Ito walang line 1 to eh. So, bakit wala akong dinalang line 1, puro return? So, ito guys ay 4 na return. So, tugang-tugang ay ilalagay natin dito. Kasi, dito, mayroon akong bumabang line. Yan, ito. So, sa halip na kumuha ka pa doon, tapos dadalhin mo dyan, so magkabilaan lang naman sila. So, dito ka na lang sa kabila, kumuha na yung mula doon. Kasi kapag doon ka pa kukuha, ang haba pa niyan guys, oh. Sayang pa yung wire. Kapag bahay nyo to at gusto nyo magtipid, sayang pa yan, ang haba niyan. Higit 3 meters pa yan papunta doon. So dito na lang, ayan, oh, nilagyan ko ng butas. Doon ako kukuha ng isang power para pag naglagay ako ng devices o switch, ayan, kukunik ko lang dito, iilaw na yung mga ilaw dito. So dito pala guys, naglagay ako tagging para dito sa cove light. Ito to, may tagging para yan sa cove light. Itong isa na to, o pula na to at dilaw na to, papunta naman yan sa may downlight natin. So may cove light ito, then cove design. So yung mga pinlight natin nasa sulok ng ating cove. Ang sabi ko sa kliyente, etong part na to dapat hanggang dito yung design ng cove niya, hanggang dyan. So 50 cm ito guys, mula dito sa dulo nito hanggang doon. Tapos yan, kasi hindi, ang ginawa nung contractor, inusog yung wall na to. Dapat nandito lang sana yan para hindi pangit. May butas patuloy. Sabi ko, pwede naman yan, tambulan na lang natin. O kaya hagisan na lang ng halo yan. Kasi konti lang naman para pumantay na yan dyan. Pag naglagay ng design ng kisame, maganda siya tingnan. Buo, walang butas. So ganun din dun sa kabila. So pangit yan kapag naglagay ka ng cove design tapos may butas pa. Pangit. So sabi ko, tambulan na lang natin. Manipis lang naman, konti lang ang may hahagis na simento at dyan, buhangin. So yun yung suggestion natin sa may-ari para di naman siya ma-stress doon sa ginastos niya sa bahay niya kasi napakamahal ng pagpapagawa ng bahay. Then dito, itong pula at dilaw, kapartner niya tong ilaw na to, yung drop na to. Ayan.
Isang switch yan. Isang switch din yung cove. Isang switch tong center light. Isang switch yun. Kaya sa 6 na ilaw, ano siya, 4 na return. Kasi isa doon, 2, 3. So sabay lang yan, 3. So 4. Yan. Sa 6 na ilaw, 4 na return. Okay? Kasi nga yung cove isa, yung center isa. Downlight isa. Dito downlight na to, downlight din na doon. Isa lang din. Kaya 4 na return. So tagtugang siya. Okay? So dito yan na. Para sa 3-way switch. Ito yung return. Then ito yung line. Itim. May tubo ako. Dito. Yan yung pagdadaanan ng traveler. Papunta doon sa 3rd floor. Kasi 4th floor tong bahay na to. Nasa 4th floor ako. So yung traveler, 2 wire lang yon. Pag naglagay tayo sa 3-way switch, or magiging 3 siya guys pala. Kasi dadali natin yung return doon sa baba. Plus 2 traveler. So magiging 3. Kasi kukunik natin dito yung return. Kasi yung return pupunta sa 0. Yung traveler nasa 1 and nasa 3 nung 3-way switch na device. Tapos ito dito, yung line. Ito naman yung kukunik doon sa isang 3-way switch na nandito. Then yung 2 dulo ng traveler, yun yung kapartner nitong itim. So yan. Doon pala may kasama pang ilaw yan. Kasi nga, yung design nitong bahay, yan o, may overlap dito. So, magiging isa na lang yung switch nila. Pag pindot ng 3-way switch, iilaw yung nandoon, iilaw yung nandito. So ito yung drop natin para dito. Sa pinaka high ceiling niya. Dito sa landing. Tatapat. Kung halimbawa man na tinesting natin na maliwanag na yung isang ilaw lang, pwede na natin hindi kabitan ng ilaw yung nandun. Kasi medyo maiksi yung hagdan. Yan yan. Pero kung halimbawa yung sinag ng ilaw ay hindi diretso doon sa hindi diretso ng maliwanag doon sa unang step, kailangan natin lagyan ng ilaw doon. Okay. So, yan guys. Yan ang ginawa ko. Ayan o, nakikita nyo kaya. Yan. Walang splicing. Yung line, pupunta ng ilaw, pupunta ng switch. Yung return, dumiretso ng switch. Yan o. O, diba? Puntahan natin dun sa, sa panel board para malaman nyo kung paano naman doon ang pag-tap sa circuit breaker. So, ito yung ating panel board. Ayan. May power nito guys. Ito yung kanyang main wire. So, dito ay number 8. Or 8.0 mm square yung ginamit natin. Mas malaki na nga ito eh. Kasi dito, ang binibigay lang nila, yung orange, white na yan sa labas. Ang laman lang yan, ano lang eh, number 10 lang or 5.5 mm square. So, ang tanong ay kakayanin kaya nung ano na yan, ng linya, itong load dito sa loob ng bahay. So, ang style na lang yan, magbabawas kayo ng gamit. Hindi nyo pagsabay-sabayin. Halimbawa, pag may water heater na 2, so wag pagsabayin yung water heater. Kung gagamit ng aircon, pag 3 aircon, wag pagsabayin yung 3. So, nandun na lang kayo sa isang common area kung gusto nyo magpalamig sa araw. Yan. Dito, ito na yung mga ano natin, tinatawag na home run. Yan. Ito yung sa outlet.
Yan, mahalaga na may tagging guys ha. Dun sa mga baguhan. Ito yung sa lightings. Yan. Tapos, i-connect na lang natin yan dito. Saka magkabila ng terminal ng breaker. Kahit sa ang terminal dyan, kahit nandun sa kaliwa or nandito sa kanan, walang problema. Kung ito man yung line 1, itong itim na to, o ito ay ginawa nating line to, kahit magkabaligtaran yan doon sa terminal, walang problema yan. Kasi line to line naman to. So, sa line to neutral, hindi pwedeng, halimbawa, ang ginawa nyong line ay itong itim doon sa mga switch. So, pagdating dito, ito yung pasak niya sa breaker. May mga circuit breaker na 1 pole lang para doon sa mga miniature. So, isa lang tutusok doon. Itong isa, dilaw, dito yan pupunta. Ayan. So, ito yung mga grounding natin. Ayan, puti at green. So, ayan o. Ayan na yan. So, ito uulitin ko pa to kasi nga mayroon pa ako mga ano dito na huling wiring. Ito yung nauna eh. So, tinesting ko lang yan. So, i-atras ko dito yan. Tapos, may mga tagging din yan. So, yun lang. Sana ay may natutunan kayo sa aking tips paano ginagawa yung pag-wiring ng ilaw at mga outlet sa loob ng bahay. So, yun guys. Hanggang sa muli. Please like, share, and subscribe kapag nagustuhan nyo po yung ating video. Maraming salamat at God bless po sa atin. Ingat po tayo.